natin, coming from Colonel Mongaw himself, nag-ano po kasi siya ng kanyang counsel. At bilang pagtugon po natin dun sa kanyang karapatan, bilang isang, hindi lamang po bilang isang sundalo, kundi bilang isang Pilipino, nandito po tayo ngayon pumunta sa Prado, kasama po natin ang kanyang preferred counsel in the person of retired Brigadier General and the same time Attorney Virgilio Garcia, at sinamahan din po tayo ng ating kasama sa UPI na si Colonel June Mitran. Sir, ano pong napag-usapan nyo ngayon ni Mano yan? Hindi pa namin paano, no, kasi meron yung silang meron yung client lawyer confidentiality. It's for the lawyer to discuss. Pero ang ma-confirm lang namin was nakausap naman ni Colonel Mongaw ang kanyang counsel in the person of General Attorney Garcia. So dagdag rin doon sa kalagayan ni Colonel Mongaw, okay naman siya. Kasi bilang isang military, as SO pa rin namin na kung mayroong mga question, kahit maliit man lang, talagang normal yun na under restriction siya. Pero yung kalayaan niya as a military, walang problema. Walang problema sa tinatawag namin na SOP, traditional, discipline, pasok pa rin. Ang kumpleto makakabigay ng informasyon kasi sila nag-heart to heart pag-uusap ng kanyang lawyer na walang iba kundi si Attorney General Garcia na dating diyago ng Armed Forces of the Philippines. So normally lahat ng kaso ng mga ng military ay dumaan sa kanya sa panahon niya. So mga kababayan ko, wag na ninyong alalahanin. Ang titingnan lang natin, dahil si Colonel Mongaw ay nagsasalita siya bilang isang bilang Pilipino, bilang sundalo, na sinasabi kasi ng ating mga kababayan na bakit ito mga sundalo walang bayag? Kami may bayag kami, kaya patunayan na ni Colonel Mongaw na siya ay may bayag, na mayroon siyang tinitingnan na may problema ang ating bansa. So, nang sinasabi natin na pwede siya maimbestigahan, ako bilang isang naging personnel officer, tinitingnan ko sa Article of War, hindi siya pumapasok kahit nandun sa ating 1987 Constitution, walang pumapasok. Because that is your personal niyang pananaw sa nangyayari sa bansa. So para sa akin, as opinion, talang purely harassment na lang yan. Para pinapakita nila na parang ibang kasamang armed forces ay matakot. So para mawala ang bayag. Pero alam ko marami ako nakausap na nanindigan sila, kaya nga lang ang sabi lang nasa serbisyo pa kasi kami. Pero yung simpatya ninyo ay hindi tayo nagkakalayo. So yun ang nangyari sa pag-uusap namin through our lawyer, na okay naman ang pag-uusap nila at saka okay naman ang kalagayan ni Colonel Mongaw. Pero palala ko lang sa buong armed forces, nung nasa school tayo, nasa training tayo, itinuro sa atin ang disiplina. Na huwag tayong magnakaw, huwag tayong sumunod ng illegal orders, ano pa man. Sinunod natin. Kaya lang question po ngayon bakit pag lumabas tayo sa school, nawawala na yung disiplina natin? Nagkanya-kanya na tayo, kanya-kanyang nakaw, kanya-kanyang anong decision, sumusunod sa utos na parang illegal. So, bilang isang military, 40 years in the military service, alam natin ang tama at mali. Kaya ako, sumisigaw ako na sinasabi nila ang armed forces, ang sundalo, walang bayag. May bayag kami. Kaya lang minsan ang iba, medyo nadadala sila dahil ayaw nila madibol yung kanilang pamilya. So, ganoon lang ang aking masabi sa pinaparating ko sa taong bayan. Sir, meron bang mga alalahanin o pagdududa bago nangyari ang sitwasyon? Sitwasyon ng bago siya nagsalita o bago pagpunta natin dito? Bago siya nag-withdraw ng support
opinion yun eh. Kaya dapat walang alalahanin. Walang alalahanin ng kababayang Pilipino natin. Dahil yun sa kanya, napasok pa rin sa 1987 Constitution yung freedom of expression. Pananaw ko yun ha. Depende sa ibang abogado kung anong pananaw nila. Kung medyo sinabi kong medyo bulag sila, ewan ko. Pero basta sa aming pananaw, wala siyang alalahanin. So sir, nitong mga nakaraang mga taon, bali nakikita na po natin na marami na po ang dismayado sa ating Pangulo. Pero bakit ngayon lang ibinigay ni Colonel Munggaw yung paginto ng suporta? Sa kanyang decision yon, hindi ko masasagot ng direkta yung sinasabi mo. Pero talagang matagal niya na narinig yung mga sinasabi nila na walang bayag yung armed forces. So pinatunayan niya na may bayag siya. Yun, ibig sabihin, mayroon siyang panindigan, mayroon siyang paniniwala na dapat hindi kami maturing kaming, dati, o kaya military kasi dati na ako eh. So ayaw niya masabi na ang armed forces ay isang tuta lang tagasunod. Hindi, may prinsipyo kami na dapat sundin natin ang ating nasa isip natin na dapat tama, yun ang sundin natin. Okay, baka si General Attorney Garcia. Sir, ano pong napag-usapan nyo ni Sir Munggaw kanina, sir? Well, nung dumating tayo, nakausap natin yung IG nila, yung Inspector General na in charge dito sa pangyayari. Matagal natin siyang nakapanayam at tinanong natin, ang unang inalam natin kaya tayo nagpunta rito is kamusta yung kalagayan ni Colonel Munggaw. Tinanong natin, siya ba detained? Sabi naman nila, hindi siya detained. Sabi niya, ano lang siya, restricted. So, nung makausap ko naman si Colonel Munggaw kasi nakaharapan naman namin, sinabi naman niya na, sir, restricted ako, pero nakakalabas ako kahit sa bakod, kahit sa gate. Sabi niya, magpapaalam lang ako. So, in that sense, merong pa rin kalayaan si Colonel Munggaw. Hindi siya detained. Kasi nililinaw ko yun talaga na detained ba o hindi. Because hindi nila pwedeng gawin yun. Katulad kanina, pinaliwanag ko rin sa kanilang IG yung utterances. Colonel Munggaw was well within his constitutional rights. It is protected and guaranteed by our constitution. Pinaliwanag natin sa kanilang sa Tradoc na wala akong nakitang pagkakamali ni Colonel Munggaw sa kanyang sinabi. Walang violation sa criminal code, walang violation sa articles of war. Pero alam nyo, dahil siya ay unipermado, he has to go through certain process. Yung ginawa ni Colonel Munggaw, sabi niya, nasasaktan ako pagka sinasabing walang bayag ang AFP eh. Kasi meron tayong mga kasamahan na nag-e-expect na pagpakita na agad ng suporta ang militar. Protector of the people nga daw. Sabi niya, ganito kami, we remain protector of the people, pero hindi naman kami pwedeng magamit sa politika. Ngayon, the other thing is, gusto niya ring ipakita sa taong bayan ang pangyayari sa isang sundalo kapag siya ay gumawa ng isang bagay na katulad ng kanyang ginawa. Dadaan sa ganyang proseso, mahihirapan. Hindi dahil sa gusto siyang pahirapan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pero ito yung proseso, internal process ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, kahit na sa ating kapulisan, to maintain discipline. Alright? You will have to go through a process, mag-court martial siya. At the end of the day, malalaman natin kung kasalanan siya o wala. But I'm telling you, at the end of the day, justice will be served. So, wala pong kayong dapat ikabahala kay Colonel Munggaw. He is doing very well. I will coordinate with his civilian lawyer. Meron siyang requirement na kailangang i-submit agad para within deadline para makakomply si Colonel Munggaw. Sir, may tanong ako.
Wala bang nababayulit sa karapatan ni Colonel Munggaw ng Armed Forces? Lagi namang meron eh. Mayroon? Pagka ini-insist natin yung ating proseso, ini-insist natin yung ating discipline, palaging meron, palaging nake-curtail, no? So, pero dahil ikaw ay nag-uniforme, medyo tinatanggap na natin yun as kumbaga parang part of the process. But you know that cannot be tolerated all the time. Katulad ngayon, hindi pwedeng maparusahan. Sabi ko nga kayo kanina, sabi ko, I do not see how kung saan nyo kukunin yung you will find him guilty and you will discipline him. It's a personal, natural opinion ko yun eh. Ayaw ko na sa'yo eh. Hindi ko gusto, kahit hindi ko lang gusto mukha mo. It is my personal opinion, karapatan ko yun, nasabihin ko, buti nga sinabi ko sa'yo, ayaw ko na sa'yo. Hindi mo na kaya. So aside po sa allowed naman siya na lumabas, ngunit kailangan niya magpaalam, sir. Ano pa po ba yung mga ibang bagay or gaano naapektuhan po yung tungkulin ni Colonel Munggaw after ng pagsasabi ng withdrawal ng support po? Well, standing operating procedure, i-relieve talaga siya sa kanyang katungkulan. In that sense, parang floating siya. Ang tawag doon AU. Unattached, unassigned rocket. Oo, wala siyang floating siya, floating. Walang buti. Ganon. Sir, bali kayo po yung pinaka-legal counsel ni Colonel Munggaw. Sabi ko kung ikaw ay lilitisin within the AFP, I will represent him. Kung siya ay magpapile ng complaint outside of the military sa civil court, kukuha siya ng kanyang abogado because that will be against the armed forces of the Philippines. Yun. So, mabuti na yung ganon. Ibang abogado na lamang, wag na. Thank you, sir. Okay? Thank you.